Tuloy-tuloy lang po ang mga ulat dito sa serya ng GMA News Research. Sinuri ang mga negosyong konektado o may kinalaman sa mga kandidato sa makapangulo. At kung may posibleng naging o maging tinatawag na conflict ang mga ito sa kanilang pamumuno. Tinutukan sa istoryang ito ang mga tinatawag na business interest nina dating Secretary Mar Rojas, Senadora Grace Poe at Miriam Defensor Santiago at ang kanilang pamilya. Narito po ang pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Mula taong 2010 hanggang 2012, Chairman ng Movie and Television Review and Classification Board si Senadora Grace Poe. Ayon sa kanyang unang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth noong 2010, may mahigit 2 milyong piso siyang share sa FPJ Productions Incorporated at utang na 29.5 billion pesos sa parehong kumpanya. Base sa mga isinumite nitong dokumento sa Securities and Exchange Commission, may kontrata ito sa isang major broadcast network noong 2011. Noong 2012, habang nakaupo pang MTRCB Chair si Poe, siya ay Vice President at Treasurer ng FPJ Productions at may mahigit 20% ownership ng kumpanya. Ang FPJ Productions ay nagbigay ng mahigit 18 million pesos sa kampanya ni Poe sa pagkasenador noong 2013. Kasi kapag upo ka sa isang publikong posisyon, dapat isantabi mo na yung pagiging private, either businessman o meron kang share o may ganun. Kasi itong mga kumpanyang ito, maliit man o malaki, ay may dealings with government. Bukod sa FPJ Productions, konektado si Poe, ang kanyang inang si Susan Roses at ang kanyang asawang si Teodoro Misael Llamanzares sa hindi bababa sa 8 kumpanya. Ayon na rin mismo sa SALN ng Senadora, may shares of stock ang kanyang asawa sa San Miguel Corporation. Kabilang din sa mga negosyo nila ang real estate, physical therapy, photography at interior design. Sa kanyang 2014 SALN, nagdeklara si Mar Rojas ng business connection sa 6 na kumpanyang nakalista sa Philippine Stock Exchange. Makikita rin ang pangalan ni Rojas at ng asawang si Corina Sanchez sa hindi bababa sa 8 kumpanyang nakarehistro sa SEC. Kilala si Mar na galing sa angka ng mga mayayamang negosyante. 3 sa mga malalapit niyang kamag-anak ang may pinakamalaking kontribusyon sa kanyang kampanya sa mga nagdaang eleksyon. Ang kanyang inang si Judy Araneta Rojas at mga kapatid nitong sina Maria Flores at Jorge Araneta. 180 million pesos ang ibinigay ng magkapatid sa kampanya ni Rojas noong 2004 at 2010. Base sa SEC at SALN, 40 negosyo ang konektado sa mag-asawang Rojas, kay Judy at sa kanyang 2 kapatid na top campaign contributors ni Mar. Sakop ng business interest nila ang malalaking mall at sinehan sa Cubao, Quezon City, pati na ang kainan, agri at aqua business, hotel at mining companies. Malaki ang network in terms of the business network of Mar Rojas. Parang hindi mo maiiwasan na merong isa o dalawa na merong kang na mag-relate or magta-transact with the government. Ang problema lang ay kung ang mga interest na isinusuyo ay underground o hindi lehitimo. We just hope that there will be checks and balances. Ayon sa records ng SEC, ang pangalan ng senadora, ng kanyang asawang si Narciso Jr. o June at anak na si Narciso III ay nasa hindi bababa sa 9 na kumpanya. 5 rito ay nasa linya ng real estate na nakadeklara naman sa huling SALN ng senadora. Ang NS&MD Corporation, ang Narcmir Corporation, ang NMAM Corporation at ang DefSun Corporation. Incorporators ang mag-anak sa mga kumpanyang ito. Isa ring law firm ang nakadeklara sa SALN ng senadora nitong 2014, ang Defensor Santiago Law Firm. Bukod sa mga ito, meron din silang mga negosyo sa linya ng information technology, security at isang may kaugnayan sa trading. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kampo ni Santiago habang wala namang ibinigay na sagot sa aming sulat ang mga kampo ni Rojas at ni Poe. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.